This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jazz. At ako naman po si DJ D at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makapagkwentuhan tungkol sa pagbabagong buhay ng ating guest ngayong gabi. And yes, binabati po natin ang lahat na nakikinig sa radyo ngayon. Malapit na po ang bagong taon. Yes. Special greetings po sa lahat. Happy New Year! Ayan. Salamat na kayo po ay nakatune in sa 89.1 FM at nanonood din naman sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe and like, kayo po ay mag-subscribe and like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto nyo po i-share sa amin at sa ating mga tagapakinig, ano? Or meron kayong mga comments o tanong o pabate, ayan, o shout out. Kayo po ay tumawag o mag-text lang po sa 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Yan. At muli, binabati ko po lahat ng ating mga masugid na tagapakinig sa ating radio station na 89.1 FM. Ating mga taxi drivers, jeepney drivers, bus drivers, or pang sariling sasakyan. No? Kahit bisperas ng bagong taon, meron tayong hindi maiwasan, nasa biyahe pa rin, or kahit nasa bahay kayo. Yan. Ito ay medianoche. Happy listening or happy viewing sa inyong lahat. Ayan, kung kayo po pala ay nais na magkaroon ng mga libreng libro na aming pinamimigay gaya ng Great Controversy at Steps to Christ, kayo po lamang ay tumawag o mag-text sa number 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ayan, shout out and greetings po sa aking mga kapamilya, Martinez family, Diaz family, wherever you are in the world. Ayan, pati po ang angkan ni Bebang at ang marami pang iba na aking mga kamag-anak. Happy New Year po sa inyo. Ikaw, Di, meron ka bang gustong batiin? Yes, sa Stanislaw family, sa church ko po, sa Leland Drive, Seventh-day Adventist Church, kila Dayanara Lopez, kila Harold David. Yan, ang dami pa po. Happy New Year sa inyong lahat. Ayan. Yan. So, tayo nga po ay nasa ika-13th episode na ng ating programang TikTok or Transformation in Christ Talk na may pinamagatang From Victim to Victor. Grabe yun, DJ D. Parang nakaka-excite malaman na naging victim ka pero ngayon victor ka na. It's so, oo, nakaka-curious talaga. And guess what? I think matutuwa yung mga manonood natin, tagapakinig natin dahil sa guest natin ngayon, ano? Feeling ko naman, di na sila magtataong sino dahil yung last week natin guest ay ikaw. Ay, ako ba yun? This week. Oo. Yeah. So, ang ating guest nga po ngayong gabi ay walang iba kundi si DJ Rat. Ayan. DJ Rat. Hello po mga ka-TikTok. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes. And happy New Year po sa inyo sa mga nakikinig at nanonood ngayon po ng 89.1 FM. Parang nag-DJ na din ako. Hindi Hindi ko mapigilan. mapigilan. Pero yan, thank you for the opportunity and privilege na bago matapos yung taon ay maibahagi ko din po ang aking kwentong pagbabago kay Kristo. Bumati ka muna. Sino gusto mong batiin? Of course, yung aking family, Lokban family, Kiton family, Masubay family, Milet family, ayan, at mga iba pang family, mga ka-LC at RC family. Happy New Year po sa inyong lahat. wala bang special someone? Little late pa siya. Baka ano pa, sa next year. Wow!
Malay mo, di ba? Parating pa lang. Oo nga, ayan. On the way pa lang. Okay, simulan natin. DJ Rock. Sino nga ba si DJ Rock? Introduce yourself to us. Ayan, so nakikilala niyo ako as DJ Rock or Rocky, but my real name po talaga is Raquel Lucban. Grabe, trivia yon DJ D. Yeah. Raquel. So, Raquel Lucban, 20 plus, kayo nang bahala sa plus. Ayan. So, ako po ay graduate ng Business Management sa isang university sa Manila. Mhm. So, ako po ay, ang aking status ay single. Happily and blessed. Blessed single. And ako po ay, tatlo kami magkakapatid. So, ako po ay may dalawang kuya and I am the youngest in the family. So, ako ang nag-iisang babae at bunso. And lahat sila actually may mga kanya-kanya ng pamilya. So, ako na lang po ang wala. Para nagpaparinig siya, DJ D. Ayan. So, yung aking parents naman po, ako po ay laking Manila, pero kami ay Bisaya. So, ang aking parents ay Leyte, Ormoc Leyte ang aking mother, and then ang aking father ay Samar Leyte. So, kabaludjud ko mag-Bisaya, pero gamay ra. Ayan. Parang native na Ayun, native sa na Bisaya, Tagalog. Marunong ako Marunong. mag-Bisaya, pero konti lang. Yan. Hindi lang mabaligya. And then, ang aking hobbies ko, mahilig ako mag-invento ng mga recipe, and especially mga vegetarian foods. Yan. Mahilig ako magluto-luto. Oops, take note. Pa kami nakakatinig. Oo nga eh. Parang, pero natikman ng mga anak ko. Oh, masaya yung mga anak ko. Take note ha, nag-iimbento din siya ng programa which is TikTok. Oh, di ba? Another trivia for the day. Alam niyo na. Ang work ko, ayun, so, after ko graduate ng business ad, na-involve ako sa networking since business ad graduate nga. And then, nag-work din ako sa bangko, sa isang commercial bank for 3 years. Pero, of course, talagang binabago ng Panginoon, no, yung aking direction. So, 3 years lang po ako nagtagal sa bangko. And then, nag-iba na ako ng direction. At mamaya Yes. malalaman nyo yan. So far, yon. So, can you tell us about your childhood? Nako, childhood na. Kwentuhan na to. Ilabas mo na to. Mapag-usapang childhood talaga. Ang daming bumabalik sa aking alaala. Pero ako po ay, kami magkakapatid actually ay hindi lumaki sa parents namin. So, ako ay nasa custody ng aking lolo at lola. So, lumaki talaga kami sa lolo at lola. So, every vacation, pag summer vacation, doon lang ako pumupunta sa lola ko. Ay, sa mother ko, sa parents ko. So, since both yung parents ko ay nagtatrabaho, so, hindi ko rin naman sila nakakasama kapag umaga. I mean, kapag wala sila pag nasa trabaho sila. So, iniiwan nila ako sa ninang ko, ganyan. So, si Rocky, spoiled brat. Noon, ayan. Spoiled brat dahil nga youngest and then nag-iisang babae. So, pag di ko nakuha yung gusto ko, talagang nagwawala ako or sumisimangot ako. No? Ganun ang aking ugali. And then, of course, yes, katulad ng na-share ni DJ Jazz, no? Talagang pag nag-aaway kami magkakapatid, hindi ako magpapatalo. Talagang kumurahan, mumurahin din kita. No? Ganun na ganun ako dati. Talagang, minsan may time pa naalala ko, talagang nagtutukan kami ng kutsilyo ng kapatid ko. So, ganun ako talaga before. Talagang ayoko na nga tatalo ako, kumbaga. But of course, growing up, di nga kami lumaki sa parents ko. So, minsan kapag napapagalitan kami ng parents ko, so, naranasan ko yung hindi palo, kundi bugbog, no? Talagang naranasan ko yung tinatadyakan, lumilipad ka at that young age. So, kami magkakapatid, we experienced that. Especially from my father, no? And then, yun, yung kumbaga na-witness ko talaga growing up yung domestic abuse. Kumbaga yung gulo sa family, yung away ng parents ko. So ako yung mas madalas na nakaka-witness dahil ako ngayon bumibisita palagi sa parents ko pag vacation. So ako yung taga-awat. So nawi-witness ko yung awayan ng mother ko, ng father ko. And because of that, lumaki ako ng palaging may fear. Takot ako sa mga sumisigaw, takot ako sa may mga nagwawala. Feeling ko palaging may nag-aaway. And then like what I have said, na lumaki nga ako sa lola ko. So pag may pumapasok yung parents ko, pag vacation, iniwan nila ako sa ninang ko. So, yung ninang ko, meron silang anak na 2 lalaki. Siyempre, pag bata, bahay-bahayan. Siyempre, babae ako. So, I thought na yung laro namin is normal, na bahay-bahayan. So, yes, ako po ay biktima ng pang-aabuso when I was a child. I was actually abused nung 2 kong kinakapatid na lalaki, which is anak ng ninang ko. And growing up, hindi yun alam ng parents ko. Even, actually, wala. So, ako, habang lumalaki, yun yung naranasan ko. And I thought it's just normal na laro. So, for me, parang wala naman akong idea pa about sa abuse o mga ganong klase. So, in short, bata pa lang ako, namulat na ako sa ganong klase ng mga
ng mga bagay. Pero syempre, DJ Rock, may effect yun sa'yo. Yeah, Ano actually. nag-effect nun sa'yo? Sobrang dami, like, siguro mamaya share ko yun, no? Pero sobrang hirap, especially nung lumalaki na ako, nagkakaroon ako ng idea na, mali pala to. So, nakakanood ako ng mga porn, ganyan. So, alam mo yun, parang normal na lang sa akin yung ganun. So, syempre, parang hindi normal. Pag sa babae, parang awkward, diba? Kasi parang usually sa lalaki lang. Pero ako talaga na ganun. Tapos parang nagkatanong ko sa sarili ko, bakit parang na-enjoy ko siya nung na-enjoy ko siya growing up. Parang, kasi nung bata ako, ganun yung parang piniplay namin. Tapos parang pag dinila ako kinakalaro, parang ako yung nagagalit. Kasi nga, I thought it's just normal. So parang, alam mo yun, napaka-inosente ko that time. Hanggang sa, yun, lumalaki ako na bakit parang ganito ako, nagkakaroon ako ng identity crisis. So parang minsan hindi ko alam na, bakit parang ayoko sa mga lalaki, parang mas gusto ko sa mga babae. Parang may mga ganun ako na tendency. So, growing up, actually, hindi alam ng parents ko. Even yung family ng ninang ko, kasi nga, very close yung family namin. And, ayoko na parang magkaroon ng away. Dahil nga, diba, takot ako sa away at gulo. So, parang ganun yung parang kinamulatan ko na walang makakaalam. Parang ako lang. Uy, pero DJ Rock, this is an eye-opener. Yeah, actually. Lalo higit sa mga parents. I'm a parent also. Kaya, ganun na lang yung, I have 3 girls, imagine. Ganun na lang yung protection na gusto namin gawin for our kids, you know. You can't really trust talaga. I mean, ang hirap, no? Hindi mo alam kung kanino ka magtitiwala. Yeah. So, because of that experience din, no, DJ Jess and DJ D, I became a lesbian when I was in college. So, dahil nga sa issue ko na yon, ayoko sa mga lalaki. So, I get involved sa, I get involved sa mga relationship, but palaging failure. Kasi parang I always longing to be loved, to be valued, to be cherished. Dahil hindi ko nga, kumbaga, attention seeker talaga ako. Kasi nga, hindi ko nga na sa parents ko. And, I struggled, no? Kumbaga like sa'yo, naging people pleaser din talaga ako. And yung pinaka-greatest ko na struggle growing up is talagang, at I want to be honest, no, na I struggled with lust. Kasi parang, alam mo yung bata pa lang ako, yun na yung na-experience ko. So, growing up, parang yun din yung hinahanap ng katawan mo. Pero yun nga, parang nagkaroon na ako ng thought and ng idea na hindi siya okay at hindi siya tama. Doon na ako na parang, paano ko siya lalabanan? And that time, wala pa naman akong Panginoon sa buhay ko. So, alam mo, I just go with the flow. Parang ganon. And yun, so barkada, umiinom, natikman ko yung alak, even Yossi. So, natikman ko yung mga yun. Doon di man ako nalasing, pero natikman ko yung mga ganon, barkada. And parang, mas nakikita ko yung worth and value ko sa ibang tao compare sa family. Kaya hindi ako close sa family ko talaga before. Mga kapatid, ang mga tagapakinig natin, I think some of you could relate, pag meron kasi tayo mga dysfunctional na family, ang laki talaga na epekto sa mga anak. Yes. Kaya talaga yung team natin, yung title natin, Victim to Victor, kitang-kita natin, DJ Rock, no? Yung first part talaga is parang she's becoming a victim sa lahat ng mga pangyayari sa buhay niya. And, alam mo yun, parang ako, kasi I've heard your story before, pero not this detailed. And then, curious ako, honestly, yet, yung yung nagpapasaya sa akin at this point is, I know who you are right now. Yeah. And that's what we're excited to hear more of. Ayan. Kung tatanungin ka, DJ Rock, ano yung pinaka-painful part doon sa mga kinuwento mo or doon sa childhood mo? Siguro ko babalikan ko yung pinaka-painful part, yung I don't have the power to say no that time. Na parang kung alam ko lang yun, siguro nakapag-no ako. So, yung parang walang nakakaalam na parents. Yung wala ko na pagsumbungan na mama, papa, ganyan. Totoo. Parang I thought it's just normal. So, yun, for me, pag binabalikan ko, yun yung painful for me na yung Rocky na bata na hindi makapag-say no that time. Oh, I'm having goosebumps. Anyways, ayan. So, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay makakapakinig ng isang awiting pinamagatang Kay Jesus Manawagan by the Bereans.
anumang dalangin kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Andito pa rin po tayo sa TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. This is DJ D. And yes, this is DJ Jazz. Patuloy pa rin tayong nakikinig sa 89.1 FM at nanonood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Again, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe and like, subscribe and like na po. At kung meron po kayo mga shout-out, mga comments, mga kwento or tanong, or pang mga pabate, maaari ka rin tumawag or mag-text sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At since mag-New Year na po, meron din po kami dito mga aklat na nais po ipamigay sa inyo. Magsabi lang po kayo, i-contact lang po kami sa aming mga numero. Ang aklat po natin ay Pag-asang Daig ang Bukas at Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Meron ding Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon at 10 Commandments. At meron din tayo dito na Bible Reading Plan. Mag-start ng bagong taon, why not mag-start din po magbasa ng Bible? Ayan. So kasama pa rin natin DJ D, ang ating guest na si DJ Rock. Kaya pagpatuloy natin ang kwentong pagbabago. Yes, excited na kami. So, how did you encounter Jesus in your life? Ayan, so start na tayo. So, paano ko ba na-encounter si Jesus? Since like what I've mentioned earlier, na I got involved sa networking. So, through networking, ay nakilala ko yung community ng Adventist. So, and because of that, na-curious ako, and then they invited me itong mag-asawa na to doon sa church sa Pasay. Ayan. So, ma-attend ako ng Bible study, and then alam mo yun, na-embrace ko talaga and na-appreciate ko talaga yung community ng mga Adventist, yung hinahanap ko na family na wala ako, no? So, talagang very welcoming sila. Hindi lang business yung naging transaction namin, kundi yung may prayer kami, alam mo yun, ba't di sila kumakain ng ganito? Tapos bakit, parang bait-bait nila, ganun. Yung parang, alam mo yun, sobrang kakaiba siya sa akin. So, nung na-invite nila ako sa church, hindi ako nagdalawang isip, kundi sumama agad talaga ako. And doon,
doon ko nakilala yung Adventist, pero hindi pa ako nagpa-baptize that time. So, nung ma-attend na ako, lagi lang ako sumasama, hanggang sa nagkaroon na ako ng work sa bangko that time. So, nung nagkaroon na ako ng work, hindi na ako nakakasama doon sa church. So, busy na ako sa work, hindi na ako nakakasama sa mga Bible studies. So, in short, nakalimutan ko na yung church na yun. So, naging busy na ako sa career ko as a banker. And doon, talagang gumawa ulit ang Panginoon for me to remember yung church na inaatenan ko. So, ito yung nangyari na first turning point ng, first, so, sabihin may second and third. Oo nga eh. So, yung first turning point ng life ko, sabihin kong first heartbreak ko that time. Oh, Na talagang sumira. Masasabi ko talaga, hindi ko na siya i-detail, pero talagang masasabi kong, yung sumira talaga ng aking masabi kong mga aking pagkatao na to the point na naalala ko ulit yung church na inaatinan ko. So that time is, ang gusto ko lang is like, I want to be loved again. I want to be valid. I want to have a family to be there for me during that time. Kasi even my mother nga, she thought na magpapakamatay ako. So sinusundan niya ako kung saan ako pumunta. Oh, grabing heartbroken Ganyan. talaga, no? Kasi yun talaga yung first time. No, parang sabi ko nga sa inyo, di ba, during my college, I became a lesbian. So, yung mga relationship ko, it's laging failure. So, So, ito sa guy ito, na-heartbroken ka sa isang and guy. I met that online kasi yung mga ka-work ko, sabi nila, try mo naman yung ganitong app, yung nagmamatch-match. So, ako naman wala akong alam, inosente. So, try. Hanggang sa yun nga, ganun pala talaga. Huwag mo na no? i-promote yung app. Yeah, mo, hindi wait ko na lang. ipopromote yun. Yun, so, sila yung nag-ano sa akin. Yun, so, na-involve sa ganun. And then, yun nga, you know, people will just take advantage of you. And then, talagang, yun yung naging unang heartbreak ko. And then, nalala ko nga yung church. So, nung nalala ko yung church, nung na-invite ako sa church, nung na-invite na ako, doon na din ako nag-decide magpa-baptize. That time. So, iba yung journey ko. Oo. So, nag-start yung pag-seek ko sa truth after my baptism. Oo. So, after ng baptism, sabi niya, may malapit na church dyan sa inyo. So, dumadaan ako palagi. Pag mapasok ng school, hindi ko napapansin yun. So, nung after ng baptism, the next Saturday, nag-attend na ako lang mag-isa. Hanggang sa may nakakita sa akin, nag-invite sa akin. Hanggang sa na-involve na ako sa iba't ibang ministry doon sa church na yun, sa Manila Center. Ayan. Shout out sa mga taga Manila Center. Yeah. What was there dun sa church? Na nung na-heartbreak ka, parang yun yung hinanap mo. Kasi nga, di ba, like what I've said, nakaramdam ako ng pamilya doon doon sa community ng Adventist during my networking days. So you feel parang comfort and you're not alone. Na parang, wait, parang may solution pa for me to be okay again. Pero that time, parang, gusto ko lang magpakamatay. Pero ewan ko bakit bigla ko lang naisip yung church na yun ulit. So, nung nandun na ako sa Manila Center, na-involved na ako sa iba't ibang ministries, in short, ginamit talaga ng Panginoon for me to heal Oo, that wound, that totoo. brokenness. So, yeah, naging okay ako. Pero, hindi pa doon natapos. So, Bago yan, thank you po sa lahat ng mga Oo nga church pala. members ng Seventh-day Adventist na talagang ganun na lang yung care nila to their brethren, their brothers and sisters sa church. Alam nyo, nabavalue po yan ng mga taong nakapaligid sa inyo. And ngayon, kagaya ng testimony ni Rocky, you'll never know kung paano they would feel na they have a family because of you. Ayan. And many people are nandun na sila sa brink of, yun nga, suicidal thoughts and everything. And it's not like sasabihin nila yun sa ibang tao. Yeah, Pero totoo. it matters, malaking bagay yung smile, yung reaching out, yung pangangamusta, yung maramdaman nila na they have someone who genuinely cares for them. Totoo. Kaya sa mga nakikinig sa atin ngayon, kung meron man kayong mga pagkakataon sa buhay nyo na you feel that way, sobrang discouraged, sobrang hopeless, andito po kami. Kayo po ay huwag mahiyang tumawag o mag-text po sa ating numero na 0918-9447-891. Lagi po yung available, ever ready po to help you or kahit ano po na sa loobin nyo na gustong i-share sa Even to amin. pray for you. Yes, that's right. Ayan. Pagpatuloy natin ni Zirac, may second part pa. So yun, nabaptize ako 2017. And then 2019, I gave up my work as a banker and chose to become a full-time missionary up until this moment. Ayan. Wow. So, yun yung Ano naging journey. nag-encourage sa'yo talagang to give up your, stable job na banker? Siguro talagang leading ng Panginoon na parang unti-unting pinakita sa akin ng Panginoon yung purpose ko and even yung purpose nung bakit ako na-abuse when I was a child, bakit nangyari yung heartbreak na to. Parang mas lalo kong nakikita yung direction ng Panginoon sa akin. So hindi mabigat sa akin kahit wala ako nakuha ang back pay that time na iwan yung work ko and chose to become a full-time missionary.
Ayun. Wow, grabe yun. Parang it's not about the money talaga, no, in life. Pag na-realize mo na ako ano yung leading, yung calling, yung purpose na binigay sa'yo ng Panginoon, parang money is just there, you know? Ang bitawan. Oo, pero to fulfill your purpose, ito yun eh. Ito yung meaning ng buhay. At nakita natin yung kay DJ Rock. Ayan. Ayan. So, meron pa bang mga challenges? Are there other challenges? Yeah, sabi ko nga sa inyo, may first heartbreak. May second. Ayan. So, of course, I thought that time na missionary na ako, nasa Panginoon na ako, I thought okay na ako, safe na ako, but I never thought na mas magiging doble at triple pala yung mas magiging struggle ko. And yung pain. Yung pain, Oo, oo. naging doble at triple. Kasi, even na naglilingkod na ako sa Panginoon that time, ay isa sa mga naging struggle ko is yung mga unresolved issues from the past. Like na, for example, siguro, I thought okay na ako dun sa mga nakaraan ko nung naabuso ako and then yung sa first heartbreak ko. Kasi parang naging busy kasi ako sa church and sa ministry. So I thought parang, alam mo yun, natabunan na siya. Yeah, Pero yeah. nung nandun na ako sa field, unti-unti akong, alam mo yun, parang bangungot na hindi ka maiwan-iwan. Palagi siyang bumabalik at bumabalik na kahit anong layo mo, palagi akong binabangungot ng nakaraan. So yung mga unresolved issues, yung being haunted by the past, and dun din nangyari siguro during my Christian journey o pagiging missionary that time, yung pagiging active ko, nangyari yung second heartbreak and third heartbreak. yung second muna. Isa-isa Pareho natin. lang yun eh. Okay. So siguro hindi ko na ma-detailed yun, no? Pero yun yung talagang masasabi ko na talagang because of that heartbreak or pain, ay iniwan ko yung Panginoon. I left the church, I left the ministry, I lost my desire in So sa second spiritual heartbreak things. mo, iniwan mo na agad ang Panginoon after yung second heartbreak? Oo, tapos bumalik ako. Bumalik ka. So nangyari yung third heartbreak with the same person. Oo. Yeah, and then yun na yung parang I question God and I hate God to the most. Kasi Totoo. parang sabi ko, sana di mo na lang siya binalik sa akin. Parang gano'n pa yun. Sabi, Totoo. naglingkod naman ako sa'yo, nag-full-time missionary. Ako, iniwan ko yung work ko. Blaming game na. Parang sinumbat ko sa Panginoon yung mga sinacrifice ko. Parang gano'n yung tendency ko. Ano yung common with the two relationships that you had? Parang nila akong... Ano? Pareho nila akong yung lagi ka nalang iniiwan sa ere. I mean, without knowing na, ito yung plano, bakit iba na yung plano? Parang, ako for me that time, parang okay lang naman kung ayaw nyo na, just let me know. Pero yung parang lagi ka nalang iiwan sa ere, i-take advantage yung kahinaan mo, yung Yeah. parang, alam mo yun, na parang naging cycle. And, yun, doon ko din naman nakita talaga yung pattern. It's because of my experience when I was a child talaga, yung pinag-ugatan. Grabe, nadadala hanggang lumaki ka na yung mga experiences mo in the past, ano? Lalo higit ng bata ka. That's so sad to hear, di ba? Pero, Because of your business gawain, you think wala na siya eh. Until it hits you na, Yeah. eto pa pala siya, no? Kumbaga may encounter mo pa rin pala siya along the journey pag hindi na-resolve yung mga issues na yun. yeah, pero kung na-resolve na siya, paano kung mangyayari siya ulit? What's gonna happen na different? Parang ganun. Kung resolve mo na. Iba na yung approach mo eh kapag like now since na-process ko na siya, Oo, 'di ba? oo. Na-process na siya, may mga ginamit ang Panginoon. So even na kumbaga kung dati I don't have the power to say no, now I know how to handle it, how to face it, and maging firm sa mga decisions and choices talaga. Wow, what brought you to that point? Parang, syempre, second yun, and then third heartbreak. Paano ka nakaahon dun sa lusak ng third heartbreak mo? Siguro yung pinaka-first is talaga yung acceptance that you are in pain, that you are hurt. Yeah. Kasi yeah. without acknowledging that you are in pain, pag kina-cover mo lang siya, hindi ka mag-heal eh. Oo. So, and that's my biggest struggle that time, yung acceptance for what they did to me. Ang hirap kasi nun, pag second time na nangyari sa'yo, third time na nangyari sa'yo, parang, ano to? Parang, bakit nangyari ulit? Is it my fault? Minsan ganun, di ba? Yeah, I question my worth, I Oo. question my value, parang anong mali sa akin, anong Totoo. kulang sa akin, parang ganun. Pero finally, pag in-accept mo na, parang saka ka lang makaka-move on. Yeah, and sobrang alam mo yun yung unforgiving heart ko that time. Sobrang hirap. Ayaw ko. Yun yung hirap na hirap akong i-let go that time. Pero nung na-process at talagang ang Panginoon, hindi ako tinigilan. And He keeps on pursuing me that time. Talagang unti-unti. So, na-forgive ang mo na process. siya. Yeah, of course. And ikaw, na-forgive mo na ba yung sarili mo? Yeah, of Oo. course. Sobra. And even yung batang Rocky that time, Oo, na walang oo. kamuwang-muwang. Totoo. So, kumbaga, during that process, yung healing process ko, binalikan talaga yung pinag-ugatan hanggang sa, yung ngayong situation. Saan ba natin makahanap yung processing na yan, ano?
Ayan. So talagang, of course, sa salita ng Panginoon, and talagang nakatulong talaga is yung chaplaincy. No, chaplaincy is ito yung tutulungan, hindi lang ikaw yung, kumbaga ito tinutulungan ma-process lahat ng mga, alam mo yun, yung mga personal issues mo for you to be an effective missionary sa kung saang mission field ka mandadali ng Panginoon. Yeah, so Kasi we call that yung clinical pastoral yung clinical education na pastoral training. education na Oo. kinuha ko dito sa MOMSI or sa Oo. Adventist Medical Center of Manila. Tama ba? And that lead you to be a chaplain din naman, Yes, tama? oo, Oo. oo. If you do not know po, mga kaibigan, mga kapatid, si DJ Rock po ay nag-chaplain sa isang ospital sa Palawan. Ayan. Ayan. Opo, yan. Shout out sa mga taga Adventist Hospital Palawan. Ayan. Yan. So, talking about naging chaplain ka, Mhm. what are the other ministries that you enjoy doing? Ayan, Yes. number one talaga is yung chaplaincy. Why? Because I never thought na yung karanasan ko, yung magiging parang foundation sa akin ng Panginoon for me to reach out din yung mga tao na nabiktima din ng pang-aabuso. So, I Totoo. counseled different, especially young people na naabuso, na mga nasaktan. So, ang hirap, kumbaga, it's easy for us to give advice by the book, but it's very difficult to connect with people na may mga ganito. So, the reason kung bakit ako nakaka-connect sa kanila is because I know their feelings. Yeah. Because I've been there. Oo, I've been there. So, totoo. At saka alam mo yung sinasabi ng ibang tao na hindi mo naman naiintindihan yung nararamdaman ko eh. But you've been there. Yeah. So they cannot say that to you. yeah. So, yun, I really love I love counseling, especially yung mga binibigay sa akin ng Panginoon. Yung same din na nangyari sa life ko. And nakakatuwa lang na, alam mo yun, yung mga, nakikita mo yung mga tao na natutulungan mo, ito na rin sila ngayon, naging missionary. And then after din ng mga heartbreaks and pains na naranasan nila sa buhay, yung mga, minsan may mga na-receive din ako ng mga counseling, ng mga na-rape, mga inabuso din sila. And sabi ko nga dati ayokong malaman ng kahit sino yung about my story kasi it's about protecting your dignity, yung pangalan mo, yung family mo. Pero sabi ko nga, Lord, dito mo ako binangon. So who am I not to share this story na it's not about my story anymore, but it's about your saving grace na gusto ko din maranasan ng mga tao na nakakulong pa din sa nakaraan nila. And of course, aside from chaplaincy, of course, number one yung chaplaincy. As also, I love hosting. Yeah, totoo. Yeah, sobrang, actually, if you know, DJ Jazz is one of my counselor that time. Kaya mga revelasyon dito. Hoy, kaya ibubuko ko siya. Alam mo, habang nakikipag-communicate ako sa kanya, through chat lang yun nung una, through messenger. Well, ay ibubuko ko sa kanya, kitang-kita na she's really good in counseling. Nasa kanya yung skill set in terms of, counseling other people. Kasi na-identify niya yung problem niya, na-identify niya din kung ano naman yung solusyon sa problema niya and all. Would you say na yung mga people na may mga ganyang karanasan, mas empathetic sila, mas naman. inclined sila Oo to be naman. good listeners and counselors. Totoo naman. Kasi nga, alam na nga nila yung nangyari. And yeah, they experience it, Kaya, kung ano man si DJ Rock ngayon, talagang it's all by God's grace. And talagang ito yung giftedness na binigay ng Panginoon sa kanya. Yes, and aside that, yun, about sa hosting, sa chaplaincy, yan, yung preaching, yung public speaking, I really love to, since graduate nga ako ng business, so mahilig din ako magsalita. Kumbaga, gusto ko yun nakikipag one-on-one sa mga tao. Saka parang nag-training ka pa ng isa pa about preaching, Yeah, sa PAFCO, sa Philippine Amazing Facts, as Ayan. public evangelist. Oo. Pareho kayo ni Arrow. Yung same with Arrow. nag-guest. Oo. Yes. Kaya talaga mga listeners natin, kaya napapansin niyo si DJ Rock ay talaga naman magaling din mag-sermon. Ayan. Pwede niyo po imbitahan sa mga churches. Why not? And nung nakita ko po nag-sermon, si DJ Rock, first time ko siya nakita, ano pa lang yun konti pa lang, pahapyaw pa lang. Sabi ko, this woman could be better than a lady preacher like me. As in, And sabi ko, coming from ako, nagpipreach ako, DJ D, pero nung nakita ko siya, sabi ko, grabe, pwede pang mas magaling sa akin si DJ Rock, kahit hindi pa siya nagte-theology or hindi pa siya nag-MD, Masters of Divinity. Baka naman. Plug po, kung meron pong gusto mag-sponsor kay DJ Rock na mag-Masters of Divinity, why not po, since bagong taon na, why not? Isa po yan sa mga plans and pangarap niya. Ayan. Okay. So, aside from that, I believe marami pang i-reveal sa'yo ang Panginoon, other ministries that you can do. Kasi nga, sabi mo last week, sa aking episode na ako yung guest, once we surrender our lives to God, talagang pagyayamanin ng Panginoon yung capabilities natin and yung talents natin in serving Him. Nakita naman natin na
yung many doors and opportunities na binubuksan ng Panginoon, magmula nung sinurrender mo yung buhay. And these things are things that you did not imagine yourself being there naman, di ba? Yeah, hindi ko talaga- Totoo. Hindi ko talaga ma-imagine DJD kasi like hindi ko na-share doon nung bata ako. Hindi naman ako ganito kasi ang talent ko is dancing. Wow! Yes, sa mga di po nakakaalam, dancer po ako. Imagine. Imagine mo po yan. Hindi ko ma-imagine. Anong dance yan? Hip-hop? So lahat, like hip-hop, Oh. contemporary, yung mga pop music. Talaga. So hanggang nag-college ako talaga, ako yung nagtuturo ng saya, sumasali kami sa mga competition. Kaya nung nag-Christian ako, sabi ko, Lord, yung talent ko hindi pang ministry. So parang ang galing ng Panginoon mag-divert na yung Oo, napag-aralan ko naman o yung yun naman yung nagamit ngayon, public speaking. So ngayon din na po ako sumasayaw. Awkward na yung katawan ko ngayon. With the discipline. Yeah. Ang galing even yung mga talents and skills natin, pwedeng baguhin ng Panginoon and could give you a better one na pwedeng gamitin in serving Him. Bago po tayo magpatuloy, ay pakinggan po muna natin ang isang awitin na may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. This is a newly composed song by the group na the Bereans. Kaya pakinggan niyo pong mabuti and mabless po tayo lahat. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla
Andito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok with AWR. And this is DJ Jazz. At eto pa rin po si DJ D sa mga nais din pong magbahagi ng kanilang kwentong pagbabago kay Kristo at live na live po nating makasama dito sa studio, ay kontakin niyo lamang po kami. Tumawag or mag-text sa 0918-9447-891. 0918-9447-891 o kaya naman 0917-1742-777. 0917-1742-777. At pwede rin po kayong mag-direct message sa amin kay DJ Rock or kay DJ Jazz or mag-message po sa aming FB page na TikTok with AWR. Ayan, greetings po sa lahat ng mga nagsasalo-salo ngayon sa pag-meet ng bagong taon. Ayan, salamat na kahit nagsasalo-salo kayo, nakikinig pa rin kayo sa amin. O kaya kung nag-iisa man kayo ngayon, well, hindi na kayo nag-iisa kasi kasama nyo kami. Ayan, so ipagpatuloy natin, DJ D, ang ating kwentuhan. Ngayon naman, ayan, gusto nating malaman, sino si DJ Rock after mo ma-encounter si Christ? Ayan, siguro palagi kong sinishare, no, pag tinatanong ako, sino ka na ngayon? For me, I am saved to serve. No, na talagang iniligtas ako ng Panginoon from that kind of life to serve Him at the same time. To serve His people, especially those people na naabuso, na maltrato, or yung mga nasaktan, iniwan. Dahil, so for me, yun yung doon ko nakita mas lalo yung purpose ng life ko. And, of course, hindi naging maganda man yung nakaraan, pero nagpapasalamat ako na hindi nasayang yung mga taon na yun. Though, may mga masakit man siya, pero alam mo yung sabi nga sa kanta na God will never waste your pain and He will always bring beauty out of brokenness and hope to our heartache. Yeah, that's one of Ayan. that's one of the favorite song ng kid ko na 5-year-old. Imagine. Ayan. So, kaya ako, parang simula nung naranasan ko yung Panginoon sa buhay ko, hindi ako nagdalawang isip na iwan yung trabaho ko at hindi na rin ako nag-isip pa na bumalik pa sa trabaho ko na banker. Kasi dito ko na nakita yung purpose ng life ko, yung reason why God allowed me to experience those things, those pain, is not to hurt me actually, but to save me sa mas magulo pang buhay. Kasi imagine kung hindi ko nakilala yung Panginoon, hindi ko alam kung anong buhay ang meron ako ngayon. May gusto lang ako i-point, no? Yes. I mean, kasi ikaw yung guest. Pag naranasan mo yung pagtawag sa'yo ng Panginoon, yung pag-ibig niya, kahit ano yung pangarap mo or yung plano mo, ang dali na niyang bitawan. Like, ikaw, di ba? You wanted to be a nurse that time. Pero when you experienced the Lord, hindi ka nagdalawang isip. You chose a life of full-time talaga sa Panginoon. And at that time, you decided to take theology. Ngayon, ganun din naman sa'yo, yung sapat mo sa banking, sa career, and whatever. Pinili mo siyang iwanan, no? When you have experienced the Lord. Kasi DJ D, yung plano ng Panginoon, mas best pala kaysa sa plano natin bilang tao, 'di ba? And maliban doon, it gives you that peace. That's true. Ang ganda nun. Kaya sa mga magbabagong taon, ano po ang New Year's resolution nyo? Comment niyo po. Oo, ayan. Maaaring ang New Year's resolution nyo, this time, I wanna follow God's plan. Oh, di ba? Totoo. Ang sarap mabuhay na nakasandig ka o nakasandig ka sa plano ng Panginoon. Kasi actually, to be honest, sa lahat ng pangarap ko simula bata at lahat ng plano ko simula bata, wala pong natupad ni isa. Kasi plano ng Diyos yung natupad na never ko namang pinlanan sa sarili ko. Yung pagmi-missionary, sabi ko, Lord, out of million people in this world, why me? Parang, why have you chosen me? Like a woman like me, na may ganitong karanasan, na may ganitong past. Parang, who am I to serve you and to serve your people? Pero palaging nag-ring sa akin na it's not about you, but it's about me. Na it doesn't matter what people thinks of you, but what matters is what God thinks of you. Na we may not be pure in the eyes of men, but always remember that you are precious in my eyes. Totoo na parang yan. alam mo yun na, may mga masasabi yung tao. Especially sabi nila, bakit sinashare mo pa yung story na yan? Dapat di mo na sinashare. Parang for me, ano pang purpose ng pagligtas sa akin ng Panginoon kung itatago ko siya sa sarili ko? Kasi doon ako niligtas ng Panginoon. So, yun din yung magiging way para, alam mo yun, makita rin ng mga tao na there's still hope for them. Yeah. Na hindi pa huli ang lahat. Naabuso ka man, but you're still alive.
'Diba? Parang alam mo yun, may purpose pa din ng Panginoon para sa'yo. Saka ang Panginoon kasi parang ang ibang tao ito yung tingin sa atin, you know, dirty, Yeah. ganyan. Pero ito yung tingin sa'yo ng Panginoon. You're just so precious na child niya, ganyan. Alam mo, meron ako narinig, DJ Rock. Minsan kasi ang tingin natin sa tao, kunyari, naputikan yung tao. Ang tingin natin, putik na siya. Which is wrong, di ba? Naputikan lang siya, pero siya pa rin yun. Alam mo yun? And imagine, alam mo, kahit isang tao lang ang nagkasala, DJ Rap, God would really come down and save that person. Exactly. Kaya ganun tayo ka-special about sa atin, sa Panginoon. Yeah, kaya I never thought na no, because of those experiences, yun din yung ginamit ng Panginoon na until now may mga tao akong nakakausap, tumatawag sa akin or nagme-message about sa struggle nila, about sa mga issues din nila, at sa mga naranasan nila. So hanggat buhay ako at hanggat, alam mo yun, kumbaga magpatuloy ako maglilingkod sa Panginoon. Kaya sobra ako na-in-love sa chaplaincy, sa Oo. counseling. Kaya I really wanted, kumbaga it's my prayer na, alam mo yun, i-pursue pa God's willing. Ayan, Totoo. God's willing na matapos ko. Ayan. So, puntahan natin, DJ D. Ano ang naging baon mo sa store ni DJ Rap? Hindi, ang dami. Pero if there's one thing na na-highlight sa akin, yung brokenness, experiences natin na nararanasan, the Lord allows it because truthfully, kaya niya tayong ibangon mula dun eh. But the experience is necessary para magamit siya for you to be able to relate to others. Also, di ba, magagamit siya ng ganun for you to be His instrument to save others as well. And we have seen that in your life na naging instrumental siya para maging kung sino ka ngayon, di ba? As a chaplain, to be able to counsel other people and help them and be able to better relate with them. Okay. So, ayun yung pinagdadaanan natin. Iba-iba tayong pinagdadaanan eh, di ba? Pero kung ano man yon, and as you overcome by God's grace, ay ano siya eh, that experience and the learnings that comes with it, magagamit mo din siya to share with others, to inspire and to share the hope. Ayan. Hindi pa kita natanong, DJ Rock, sa pabaon mo. So, ano gusto mo ipabaon sa listeners natin? Ayan, sa mga nanonood natin mga ka-TikTok, ayan, always remember this. Your past will not define of who you are today. Ano man yung nakaraan mo, naging madilim man yan o pangit, it will not define of who you are today. Sabi nga, di ba, sa Bible, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. And not just to forgive us, but to cleanse us from all our unrighteousness. All things are passed away, and all things are becoming new. And always remember, kung saan ka man na broken, kung saan ka man nalugmok, yan din ang gagamitin ng Panginoon para bangunin ka ulit at gamitin at mas malaman mo yung purpose ng buhay mo. Ayan. Sabi nga, Yes. oo, my story could be your story. Ang sunod nun? Yeah, rocky road man ang buhay. Pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Totoo. Ayan. Kung ako naman, DJ D, ang baon na nakuha ko sa story ni DJ Rock is talagang we cannot judge a person physically or yung situation niya ngayon. That doesn't conclude kung ano yung magiging future niya or kung ano yung pwede pang mangyari sa buhay niya. Kaya sometimes we look at a person na, ay hanggang dyan na lang yan. Ay, grabe naman itong mga pinagagawa nito and all. Ganyan. Na para bagang, does the world stop? Parang tumigil na ba yung buhay ng tao na yun on that point? No. Meron pang mga plano at pwedeng gawin ng Diyos. And we never know kung anong klaseng karanasan, yung pwedeng mag-ikot ng buhay nila at ng mundo nila at ibalik sila sa Panginoon. So, kahit makailang heartbreak ka man, 1, 2, 3, narito ang isang testimony na pwede kang ibalik ng Panginoon sa kanyang mighty and powerful hands. Gusto ko lang din idadagdag DJ Jess and DJ Dino na kung nagawa ng Panginoon sa akin, ka-TikTok na nakikinig ngayon, nanonood ngayon, hindi rin imposible sa'yo na kaya din gawin ng Panginoon. So ikaw ka-TikTok, anong baon mo mula sa kwento ng pagbabago ni DJ Rap? Yan. I-type mo na yan sa comment section. Kaya nga, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa amin at nakinig. Kahit na alam ko, busy kayo dahil mag-New Year na po, Salamat that you spend time with us and you have listened to a very special
special story ng ating DJ na si DJ Rack. Sana po ay na-bless kayo at marami kayong natutunan. And hopefully ay kung meron kayong hindi napanood o na-miss na aming mga episode, ay mabalikan nyo sila at mapanood din ang ating mga previous episode. Para pagdating ng bagong New Year, ayan, tumutok na po kayo palagi. Ayan, every Tuesday, 8 p.m. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Ganun din sa ating Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Yes, muli, Happy New Year sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo next year. Muli, ito po si DJ D na nagsasabing, kay Jesus, di ka nag-iisa. At ito naman po si DJ Jazz na nagsasabing, just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. Muli, This is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.